sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi ang inggit ni Megan kay Jenny sa mga oras ng party sapagkat hindi na nga tumatalbog pa ang ganda ni Megan ay natumba pa ito dahilan para mapahiya itong si Megan. Subalit, imbis na ngumiti ay pinagbintangan pa si Jenny na tinulak umano siya habang ang ating bidang si Jenny ay hindi na nga pakakabog pa sapagkat hindi na nga siya papayag na api-apihin pa siya nitong si Megan at sa pagkakataong ito ay ipaglalaban niya na ang kanyang mga pangarap at hindi siya matitinag sa kahit anong pagsubok na ibigay ni Megan at Dara. Samantalang, unti-unti na ngang mabubuking ang mga ginagawa nitong si Freddy at Dara dahil unti-unti na rin itong napapansin ni Minchi at Jenny matapos ngang malaman ni Jenny na kinuha pala nitong si Dara ang song album na gagamitin sana ni Jenny sa kanyang nalalapit na perform. Kaya naman itong si Miss Vanna ay hindi maiwasan na tila magduda na baka may tama ang mga sinabi ni Minchi at Jenny. Ganon pa man ay mas patutunayan ito ni Miss Vanna dahil hindi siya papayag sa isang haka-haka lamang. Mas maganda kung meron umanong ebidensyang ilalatag. Kaya naman sa araw ng party ay dito nga umalis itong si Freddy. Nagkunwari naman na may tawag itong si Megan. Tinawagan niya ang kanyang inang si Dara upang pag-usapan at planuhin nila na mismong sa kanta ni Jenny ay papatayin nila ang speaker para hindi nga umano matuloy ang perform at masira na naman ang perform nitong si Jenny. Ngunit to the rescue naman agad itong si Nate. Agad niyang pinuntahan ang likurang bahagi ng naturang entablado. Dinatnan niya si Megan at Dara na tila ba may pinag-uusapan. Kaya malinaw kay Nate na may kinalaman ang dalawa. Kaya sinabihan nga ni Nate itong si Dara at Megan. Natigilan na nila si Jenny. Anong ulit man nila itong pabagsakin ay kitang-kita pa rin na bumabangon ang kanyang kaibigan. Ngunit paliwanag at depensa nitong si Dara na maghinay-hinay umano si Nate sa pamimintang. Lalo pa na wala naman siyang matibay na ebidensya. Kaya naman kahit namatay ang microphone ni Jenny ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkanta at ito ang dahilan na mas lalong namamayagpag pa si Jenny ngayon. Masyadong humahanga ang mga tao sa tibay ni Jenny. Kaya naman dito nagsitayuan ang mga tao at pinalakpakan ang ating bida. Sa kabilang banda naman, tuloy-tuloy na kaya ang pag-angat nitong si Jenny matapos ngang ibigay ni Jenny ang kanyang 100% na performance sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Habang dahil sa tindi ng inggit ni Megan ay nagdesisyon na itong umalis sa Yumi na ikinagulat ni Miss Monica. Sinabi ni Miss Monica na masyado yatang mabilis ang desisyon ni Megan. Ano nga ba ang matinding dahilan nito at bakit siya aalis? Ngunit imbis akuin ang responsibilidad ay dito pa nga pinagbintangan ni Megan itong si Yuna at ang kanyang mga iba pang kasama sa Yumi dahil kontrabida umano ang tingin nila dito kay Megan at lagi na lamang si Jenny ang kanilang pinag-uusapan. Kaya naman hindi nagustuhan ng mga kasamahan ni Megan ang mga depensa nito kaya nagpaliwanag din sila. Kaya ganun pa man ay wala na ring nagawa ito si Miss Monica. Ngunit babala niya kay Megan na sa oras na matumba si Megan at hindi siya makaabot sa kanyang paroroonan ay wag umanong sisisihin si Miss Monica dahil ang inggit ay hindi talaga madadala. At sigurado si Miss Monica na ang dahilan ni Megan ay para kompetensyahan na naman itong si Jenny. Nagbabalak pala itong si Megan na pumunta dito kay Freddy para kausapin na isali siya sa Engrande Agency at kunin siya nito. Ngunit hindi nga agad nagdesisyon itong si Freddy dahil kinakailangan umano muna niyang kausapin ang kanyang asawang si Miss Vanna. At nang napag-usapan na ng dalawa ay ikinagulat talaga ni Miss Vanna
ang sinabi nitong si Freddie na umalis pala talaga si Megan sa Astra M para lumipat dito sa agency nila. Ngunit paliwanag ni Miss Vanna na hindi makakabuti kung idadalhin pa ni Freddie sa agency nila itong si Megan. Siguradong mag-aalburuto lamang ito dahil halata naman na sinusundan ni Megan itong si Jenny. Kaya hindi umano papayag si Miss Vanna na ipasok ni Freddie si Megan Halari sa kanilang agency. Ganun pa man ay talaga namang tinatrabahong mabuti nitong si Dara para maipasok itong si Megan dahil sa oras na makapasok umano si Megan sa loob ng Grande Agency ay siguradong mangingibabaw umano ang talento ni Megan. Ngunit napangiti itong si Vanna ng pagpasok niya habang nag-uusap si Freddie at Dara. Kaya naman anya pa ni Miss Vanna na masyado umano siyang presko kung magsalita. Halata naman na nakikipagkompetensya ang isang halari sa isa pang halari. Tingnan na lamang daw umano nila kung saan